Nagsisimula ang pelikula sa isang high-security federal prison sa Colorado. Isang bilanggo na nagngangalang Ray Brereslin ang nilapitan ng isa pang preso na nagbabala sa kanya tungkol sa isang lalaking nagngangalang Jax. Ayon sa preso, balak ni Jax na simulan ang isang gulo laban kay Ray. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, inatake ni Jax si Ray gamit ang isang shank. Ngunit mabilis na napanaigan ni Ray si Jax at siya ang nagwagi sa laban. Dahil sa kaguluhan, agad na sumugod ang mga bantay ng kulungan at inilagay si Ray sa Secure Housing Unit, isang matinding seguridad na bahagi ng kulungan na para lamang sa pinakamapanganib na mga bilanggo. Nakakulong si Ray sa isang maliit na selda na walang bintana, may isang inidoro lamang, at isang security camera na nakamasid sa bawat galaw niya. Hindi na sayang ang oras ni Ray at agad siyang nagsimulang magplano ng pagtakas. Naipag-aralan na niya ang estruktura ng kulungan at natuklasang ang high security unit ay nasa tabi mismo ng fire garage. Sa pamamagitan ng pakikinig sa usapan ng mga bantay, natutunan niya ang kanilang schedule at napagtantong kulang sa tao ang isolation block. Sa loob ng ilang araw, inobserbahan ni Ray ang routine ng mga gwardiya at napansin niyang laging lumalabas ang mga ito para sa isang yosi break na tumatagal ng eksaktong 7 minuto. Ginamit niya ang impormasyong ito upang matukoy ang tamang oras at paraan ng kanyang pagtakas. Ang natitira na lang niyang problema ay kung paano makuha ang passcode ng kanyang high security cell door. Upang gawin ito, maingat niyang tinanggal ang manipis na layer ng polyethylene mula sa chocolate milk packaging na kasama sa kanyang pagkain. Habang ini-escort siya palabas para maglakad-lakad, lihim niyang inilapat ang plastic sheet sa keypad ng pinto. Makalipas ang ilang oras, sinuri niya ang mga fingerprint na naiwan ng bantay at natukoy ang mga numerong ginamit sa passcode. Sa pamamagitan ng mga posibleng digit na ito, naging mas madali para sa kanya ang paghula sa tamang kombinasyon. Samantala, nakahanap si Ray ng paraan upang palihim na makipag-ugnayan sa kanyang team sa labas ng kulungan. Nag-embed siya ng isang encrypted message na nag-uutos sa kanila na lumikha ng isang distraction ng eksaktong 4:00 ng hapon sa araw ng kanyang pagtakas. Kasabay nito, naghanda rin siya ng mga bola ng toilet paper na binasa niya sa liquid soap, isang bahagi ng kanyang plano. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagtakas. Pagbalik mula sa kanyang paglalakad, lihim niyang hinarangan ang lock ng kanyang pinto gamit ang malagkit na toilet paper upang hindi ito tuluyang magsara. Pagkalabas ng mga gwardiya para sa kanilang cigarette break, agad niyang inilagay ang tamang passcode at nakatakas mula sa selda. Mabilis siyang gumapang papunta sa isang air vent na direktang konektado sa hindi binabantayang fire garage. Doon, nagsuot siya ng isang firefighter uniform. Sa parehong sandali, sinimulan ng kanyang team ang distraction sa pamamagitan ng pagpapasabog ng isang sasakyan sa labas ng kulungan. Habang nagmamadaling rumesponde ang mga bumbero, sinamantala ni Ray ang pagkakataon at palihim na sumabit sa ilalim ng isang fire truck. Sa sandaling nakalabas siya ng kulungan, maingat siyang sumakay sa isang getaway car na minamaneho ng kanyang mga kasamang sina Abigail at Hosh. Dinala nila siya sa isang lugar na hindi kalayuan sa kulungan at ibinaba malapit sa isang telephone booth. Lakas loob na lumapit si Ray sa booth. Isang patrol car ang napadaan at napansin siya. Ilang saglit lang, dumating ang mas maraming pulis at pinalibutan siya gamit ang kanilang baril. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang tumawag at nagbigay ng isang lihim na code. Ilang sandali pa, dumating ang isang lalaking nagngangalang Lester Clark sa eksena. Kinausap niya ang mga opisyal at ipinakita ang ilang opisyal na dokumento. Matapos itong suriin, agad siyang pinalaya ng mga pulis. Si Ray at Lester ay umupo sa opisina ng warden, hinihintay ang kanyang reaksyon. Pagdating ng warden, galit itong sumigaw. Ano ng kaguluhan to? Kalma lang, warden. Dito na isiniwalat ni Lester ang katotohanan, hindi isang kriminal si Ray, kundi ang co-founder ng isang security firm na tinatawag na Brereslin Clark. Isang kumpanyang dalubhasa sa pagsubok ng seguridad ng mga kulungan. Isa kaming independent security company na inupahan ng Federal Bureau of Prisons upang subukan ang seguridad ng kanilang maximum security facilities sa buong bansa. Ang trabaho ni Ray ay pumasok sa mga kulungan gamit ang isang peking pagkakakilanlan upang matukoy kung tunay nga bang escape-proof ang mga ito. Sa loob ng maraming taon, nakilala siya bilang ang taong kayang makatakas mula sa kahit anong kulungan. Sabik na malaman kung paano ito nagawa ni Ray, tinanong siya ng warden para sa detalye. Buong kumpiyansa namang ipinaliwanag ni Ray. Matapos kong matukoy na ang isolation block ay nasa tabi ng unsecured fire garage, sinadya kong gumawa ng kaaway upang maipasok ako sa solitary confinement. Ang iba pang bahagi ng plano, nakita niyo na. Namangha ang warden sa talino ni Ray, ngunit may isa pa siyang tanong bago sila tuluyang paalisin. Anong klaseng tao ang pipiliing gugulin ang halos buong buhay niya sa loob ng kulungan? May mga taong may talento sa pagpipinta, may iba na sa pag-awit ako. Ako tumatakas. Ray Brereslin. Si Ray ay may kakaibang hanay ng kakayahan. Kaya niyang makatakas mula sa kahit anong kulungan na ginawa ng tao. Matapos ang pagpupulong, bumalik si Ray sa kanyang opisina sa unang pagkakataon matapos ang 5 buwan. Naghihintay sa kanya ang isang puzzle, isang palaisipan na pinaghirapan niya ng ilang buwan. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, walang kahirap-hirap itong nalutas ni Ray, dahilan upang mamangha at bahagyang mainis si Hosh. Samantala, inihanda na ni Lester ang isang pulong kasama ang civil lawyer na si Jessica Miller. Central Intelligence Agency. Espiya ka ba? Tanong ni Ray. Mas malala,
Abogado ako, sagot ni Jessica. Nabasa na niya ang aklat ni Ray tungkol sa mga kahinaan ng mga kulungan pagdating sa seguridad at labis siyang humanga sa kakayahan nito. Nais niyang subukan ni Ray ang isang bagong top secret na kulungan, isang pasilidad na idinisenyo upang ikulong ang mga kriminal na sobrang delikado kaya't walang gobyernong gustong ipasok sila sa opisyal na record. Ang kulungan ay pribadong pag-aari at kailangang manatiling lihim ang tunay nitong lokasyon. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay wala itong opisyal na pag-apruba mula sa kahit sinong nasa otoridad. Kung may mangyaring masama, walang sinuman ang mananagot. Hindi mo na problema yan. Hey, may utang na loob ako sa kanya. Pero sa'yo, wala. Agad namang tumutol ang team ni Ray, tinawag itong sobrang delikado. Ngunit biglang nagbago ang tono ng usapan nang isiwalat ni Lester ang isang napakalaking revelasyon. Nag-aalok si Jessica ng milyon-milyong dolyar para sa trabaho. Sa kabila ng malaking halaga, nananatili pa ring nag-aalinlangan si Ray. Nag-isip ng mabuti si Ray. Sa kabila ng mga babala ng kanyang mga kaibigan, tinanggap niya ang alok. Binigyan siya ni Jessica ng isang peking pagkakakilanlan. Papasok siya sa kulungan bilang si Anthony Porto, isang Spanish terrorist for hire. Ang tanging kontak niya sa loob ay dapat na ang warden na si Roger Marsh. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, kailangan niyang sabihin ang evacuation code upang ipaalam na kailangan na siyang ilabas. Sa araw ng kanyang infiltration, sinunod ni Hosh ang protocol at naglagay ng tracker sa braso ni Ray upang masubaybayan nila ang kanyang lokasyon. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Isang van ang biglang huminto sa harapan niya at isang grupo ng mga lalaking nakamaskara ang dumukot sa kanya. Hindi nagtagal, natuntun nila ang tracker sa kanyang braso at walang pag-aalinlangang pinutol ito mula sa kanyang laman. Tinurukan siya ng isang matinding pampatulog, siniguradong mananatili siyang walang malay upang hindi niya matukoy ang lokasyon ng kulungan. Sa isang punto ng biyahe, panandalian siyang nagkamalay. Nasa loob siya ng isang helicopter. Sa kanyang paningin, nakita niyang isang bantay ang biglang sinaksak ang isang preso at itinapon ang katawan nito mula sa ere. Bago pa niya lubusang maproseso ang nangyayari, napansin siya ng mga bantay na gising at agad siyang tinurukan ulit ng pampatulog. Sa huli, nagising si Ray sa loob ng kulungan. Nasa isang glass cell siya, nakapwesto sa isang mataas na platform. Sa paligid niya, marami pang ibang mga bilanggo ang nakakulong sa parehong uri ng transparent na selda. Ang buong kulungan ay nasa ilalim ng matinding pagbabantay, mga gwardyang may maskara, at may hawak na replay ang naglalakad sa paligid, habang ang mga gumagalaw na kamera ay mahigpit na nagmamasid sa bawat galaw ng mga preso. Maya-maya, ineskortan si Ray upang makilala ang warden ng kulungan, isang lalaking nagpakilalang si Hobbes. Naguluhan si Ray. Sino si Warden Marsh? Tanong niya. Ngunit tinignan lang siya ni Hobbes. Walang Warden Marsh. Lalong lumalim ang pagkabahala ni Ray. Ikinuwento niya kung paano niya nasaksihan ang pagpatay ng isang gwardiya sa isang preso habang nasa helicopter sila. Ngunit sa halip na mabahala, halatang hindi natuwa si Hobbes sa kanyang nalaman. Sa desperasyon, hinabol siya ni Ray at binanggit ang evacuation code. Dapat sana'y garantisado ang kanyang paglaya kung sakaling magkaroon ng emerhensya. Ibig mong sabihin, sasabihin mo lang ang isang numero at lalaya ka na parang isang ibong malayang lumipad. Hindi ka naiiba sa kanila. Samantala, walang tigil sa paghahanap sina Abigail at Hosh upang matunton ang kinaroroonan ni Ray. Ngunit napakahirap ng kanilang misyon. Balik sa kulungan, inutusan ang mga preso na magtungo sa lugar na tinatawag na Babylon na nagsisilbing prison yard. Ngunit nananatiling nakatulala si Ray sa loob ng kanyang selda nang tawagin siya ng warden sa pangalang Portos. Porto, isang bilanggo malapit sa kanya ang tila nagulat matapos marinig ang pangalang iyon, parang pamilyar ito sa kanya. Habang papunta sa yard, nasaksihan ni Ray ang mga gwardyang walang habas na binubugbog ang ibang mga preso. Dito niya napagtanto na may lubos na kapangyarihan ang mga bantay na gawin ang anumang gusto nila upang baliin ang diwa ng mga nakakulong. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Ray ang isang grupo ng malalaking lalaki. Halatang gusto nilang salubungin ang bagong dating sa hindi magandang paraan. Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang sumingit ang presong nakarinig ng pangalan niya kanina. Kasama nito ang sarili niyang grupo. Emil Rotme, pagpapakilala ng lalaki. Sinubukan ni Emil na makipagkaibigan kay Ray, ngunit wala itong interes sa mababaw na usapan. Ang pangalan mo? Tanong ni Emil. Ang pang-apat na musketeer, sagot ni Ray ng malamig. Hindi na tinag si Emil. Dati akong nagtatrabaho bilang security para kay Manhim. Isang henyo iyon. Talaga? Sagot ni Ray ng walang gana. May ugali siyang kumuha ng pera mula sa mayayaman at ibinibigay sa mahihirap. Samantala, sa kanyang opisina, pinagagalitan ni Warden Hobbs ang isa sa kanyang mga opisyal dahil sa pagpatay sa isang bilanggo sa helicopter. Sa gulat ng opisyal, sinabi ni Hobbs na ang halaga ng nawalang bilanggo ay ibabawas mula sa kanyang sahod. Ang buong presyo ng asset na yon katumbas ng isang buwang sahod ko. Reklamo ng opisyal. Swerte ka pa, sagot ni Hobbs na may malamig na tinig. Dahil hindi siya isang high-value target. Isang nakakakilabot na paalala na ang kulungang ito ay pinapatakbo hindi bilang isang pasilidad ng hustisya kundi bilang isang negosyo. Sa loob ng kulungan, sinimulang obserbahan ni Ray ang mga gwardiya at ang mismong pasilidad, naghahanap ng anumang kahinaan. Patuloy naman si Emil sa pagtangkang makuha ang kanyang tiwala. Portos, tawag niya. Paulit-ulit niyang tinatanong kung ano ang iniisip ni Ray, kung ano ang inaaral nito. Hanggang sa nag-alok siya ng tulong. Kailangan mo ba ng pabor? Pabor, tanong ni Ray.
Sa wakas, nabuo sa isip ni Ray ang sagot, hindi ito isang ordinaryong kulungan para sa mga kriminal ng gobyerno. Isa itong sekretong pasilidad ng torture, kung saan pinapadala ng mga mayayaman ang kanilang mga kaaway upang tuluyang maglaho. Handang-handa si Emil tumulong, at walang babalang sinuntok si Ray ng malakas sa mukha. Ayan, pabor yan. Minsan, masakit ang mga pabor, sabi niya habang nakangiti. Nag-umpisa ang isang malawi na laban sa pagitan ni Ray at Emil, dahilan upang mapukaw ang atensyon ng buong kulungan. Sa loob ng security room, nanonood si Warden Hobbs sa mga monitor. Dahil sa kaguluhan, agad na ipinadala si Ray at Emil sa isolation area. Ngunit hindi ito isang simpleng selda, ito ay isang torture chamber. Ang silid ay parang isang pugon, napakataas ng temperatura, lampas sa kaya ng isang normal na tao. Sa itaas, may mga high-powered halogen lights na direktang tumatama sa kanila, dinisenyo upang guluhin ang kanilang diwa at tuluyang i-dehydrate ang kanilang katawan. Matapos ang isang buong araw sa torture chamber, dumating ang isang prison doctor upang suriin ang kondisyon ni Ray. Sinubukan ni Ray na kausapin siya. Nasaan tayo? Ano ba talaga ang kulungang to? Tanong niya, umaasang may makukuhang sagot. Napansin niyang bahagyang nagdadalawang isip ang doktor, halatang hindi sigurado kung paano siya sasagot. Ngunit bago pa ito makapagsalita, biglang sumulpot ang isang opisyal. Ano ang tinanong niya sa'yo? Tanong ng bantay sa malamig na tono. Kita sa mukha ng doktor ang nerbiyos. Tungkol lang sa dehydration, wala nang iba, sagot nito, halatang nagsisinungaling. Samantala, patuloy na hinahanapan ni Abigail at Hosh ng paraan upang matunton si Ray. Pinuntahan nila si Lester, pilit siyang kinukumbinsi na sabihin ang totoo tungkol sa kinaroroonan ni Ray. Kausapin mo si Jessica, alamin mo kung nasaan siya. Ngunit matigas si Lester. Lahat ng ito ay ayon sa kontrata. Sundan niyo na lang ang proseso, sagot niya. Pero hindi papayag si Hosh. Pinilit niyang si Lester. Sige, tatawagan ko si Jessica, sagot nito. Balik sa kulungan, matapos mapalaya mula sa isolation chamber. Agad na ibinahagi ni Ray kay Emil ang kanyang natuklasan. Napansin mo ba ang sahig sa torture room? Sa halip na aluminum, steel ang gamit nila. Ang kulungang ito nasa ilalim ng lupa. May halumigmig sa hangin. At ang bakal, kinakalawang ito sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, kung maaalis ni Ray ang mga rivets, maaari niyang matagpuan ang daan palabas. Upang magawa ito, hiniling niya kay Emil na makakuha ng isang metal plate na maaari niyang gamitin upang iungkat ang mga rivets. Agad kumilos si Emil. Lumapit siya sa mga gwardiya at sinabing handa na siyang makipag-usap sa warden tungkol kay Manhim. Sa loob ng opisina, muling tinanong ni Warden Hobbs ang kinaroroonan ni Manhim. Alam mo, para sa maraming tao, bayani siya. Ngunit sa halip na sumagot ng diretsyo, sadyang inasar siya ni Emil, iginuhit niya ng napakadetalyado ang isang mapa na nagpapakita kunwari ng lokasyon ni Manhim. Napuno ng galit si Hobbs. Dalhin siya. Ipinag-utos niyang pahirapan si Emil. Ipinuwersa ng mga gwardya ang isang hose sa kanyang bibig, pinupuno ang kanyang lalamunan ng tubig. Sa kabila ng matinding pagpapahirap, nagawa pa rin ni Emil na magnakaw ng isang drain cover. Maingat niyang kinalas ito nang hindi napapansin ng mga bantay. Matapos ang meeting, ibinigay niya ito kay Ray. Sige, nakuha mo na ang gusto mo. Ngayon, sabihin mo sa akin ang plano mo. Sa wakas, nagdesisyon si Ray na sabihin ang totoo. Kung maglalagay tayo ng direktang init sa mga rivets, lalawak ang mga ito at kusa ng bibigay. Ang mga ilaw sa isolation chamber tama. Sa 100 degree lumalawak ang bakal ng 0.03 cm. Kapag nangyari iyon, matatanggal ang mga rivets. Upang gawin ito, pinakinis ni Ray ang drain cover gamit ang toothpaste. Ginagawang sapat itong reflective upang idirekta ang init mula sa mga ilaw. Habang nagtatrabaho, ikinuwento niya kay Emil ang isang nakakadimbal na katotohanan. Ang kulungang ito ay dinisenyo mismo gamit ang mga prinsipyo mula sa kanyang sariling libro. Ginamit ng warden ang mga ulat ko para gawin itong imposible pagtakasaan. Batay sa kanyang obserbasyon, naniniwala siyang nasa ilalim sila ng lupa, posibleng nasa loob ng isang malaking fissure o kuweba. Hiling lang ni Ray ang isang bagay, isang distraction sa tamang sandali. Agad sumang-ayon si Emil at inilunsad ang plano. Hawak ni Ray ang isang piraso ng tinapay habang lumapit si Emil sa isang bilanggo, isang Muslim na nagngangalang Jeb, at sinimulang insultuhin ang kanyang ina sa pinakabastos na paraan na may isip. Tulad ng inaasahan, sumabog ang kaguluhan. Lahat ng sangkot, itinapon sa isolation chamber. Pagkapasok pa lang, agad na sinimulan ni Ray ang kanyang ginagawa. Maingat siyang pumwesto sa lugar kung saan hindi siya kita sa security cameras at sinimulang painitin ang mga rivets gamit ang reflection mula sa drain cover. Nang matapos, malakas niyang pinukpok ang pader, senyales kay Emil para simulan ang susunod na bahagi ng plano. Agad na nagsisigaw si Emil ng parang baliw, kinukuha ang atensyon ng lahat. Sa eksaktong sandaling iyon, itinakip ni Ray ang tinapay sa kanyang security camera, kaya't hindi siya makikita habang sumuot siya sa vent system upang makalabas. Sir, may camera malfunction sa box 2, sigaw ng isang bantay. Ngunit habang gumagapang si Ray sa makipot na daanan, nabangga niya ang isang balbula at biglang bumaha ang tubig sa buong pasilidad. Samantala, lumapit si Warden Hobbs kay Emil. Ano nung binabalak mo? Tanong niya, hinihimok itong magsalita. Ngunit sa halip na sumagot, biglang nagsalita si Emil sa banyagang wika. Nang sa wakas ay makalabas si Ray mula sa vent system, napanganga siya sa kanyang nakita. Ang kulungang ito hindi pala nasa ilalim ng lupa. Isa itong napakalaking cargo ship, palutang-lutang sa gitna ng karagatan. Nabigla si Ray sa lawak ng panlilinlang. Agad siyang bumalik sa loob bago pa siya may makakita. Samantala, dahil sa pagtagas ng tubig mula sa sirang balbula, lumawak ang pagbaha sa isolation chambers, isang perpektong distraction upang tulungan si Ray na makabalik ng hindi napapansin. Habang nangyayari ito, sa lungsod, patuloy na pinipilit ni Abigail at Hosh si Lester na sabihin ang katotohanan. Kinausap mo ba talaga si Jessica? Tanong nila nang may pagdududa. Kampanting sumagot si Lester. Kinausap ko siya.
Lahat ay ayon sa plano. Ngunit nanatiling kahina-hinala si Abigail. Kung ganun, bakit na-freeze ang sahod ni Ray para sa trabahong to? Normal lang yan sa $2.5 million na transaksyon. Sagot ni Lester, hindi. Mariing sagot ni Abigail. Kung normal, 1 linggo lang, 10 araw, pinakamatagal. Pero ito, mas matagal na rito. Aba naman, abay, alam mo naman kung paano sila magtrabaho. Balik sa kulungan, binisita ni na Warden Hobbs at ng kanyang opisyal ang mga bahagi ng pasilidad na nasalanta ng baha. Habang iniinspeksyon ang pinsala, napansin nila ang isang kakaibang bagay, ilang rivets ang nawawala sa kanilang orihinal na pwesto. Napansin agad ni Hobbs ang kakaibang nangyari, may nanghihimasok sa kulungan. Samantala, tumawag si Lester kay Warden Hobbs at ibinunyag ang buong katotohanan tungkol kay Ray. Porto, hindi naman talaga yan ang pangalan niya, di ba? Bakit hindi ako agad inalerto? Siya si Ray Breslin, ang dakilang Ray Breslin. Maraming taong nagbabayad para siguraduhin hindi matatakasan ang pasilidad na yan. Ngunit sa halip na ipatanggal si Ray, inutusan niya si Hobbs na siguraduhin na hindi na siya makakalabas kailanman. Sa likod ng lahat, may sarili palang agenda si Lester. Siya mismo ang CEO ng kulungang ito, isang iligal na pasilidad na pinapatakbo gamit ang reputasyon ng kanyang kumpanya at ng kumpanya ni Ray. Siya rin ang naghahanap kay Manheim dahil sa isang napakalaking gantimpala mula sa pinakamalalaking bangko sa mundo. Dahil si Manheim ay nakabuo ng isang programa na may kakayahang wasakin ang buong pandaigdigang sistemang pampinansyal. Sa loob ng kulungan, pinabilis ni Hobbs ang pagpapahirap kay Emil. Simula nang lumapit si Breslin kay Rothmere, lumakas ang loob ng mokong na yan. Si Breslin ang dahilan, kailangan nating baliin ang kanyang diwa. Sa puntong ito, sinimulan ng warden ang walang humpay na pagpapahirap kay Ray. Walang tulog, walang tigil na pambubugbog. Tumayo ka, sigaw ng bantay. Patuloy namang pinalalakas ng loob ni Emil si Ray, sinasabing dapat siyang manatiling matatag. Ngunit araw-araw, palala ng palala ang kondisyon ni Ray. Habang ginagamot ang kanyang sugat, nakaramdam ng konsensya ang doktor sa matinding paghihirap na nasasaksihan niya. Upang maibsan ang pinagdaraanan ni Ray, tinanong siya ni Emil tungkol sa kanyang nakaraan. Sandaling nag-alinlangan si Ray, ngunit kalaunan ay nagbukas din siya. Dati akong abogado at taga-usig. Isang araw, isang kriminal na naipakulong ko ang nangakong maghihiganti. Nakatakas siya, pinatay niya ang asawa at anak ko. Simula noon, inalay ni Ray ang kanyang buhay sa paggawa ng mga kulungang hindi matatakasan upang matiyak na walang ibang kriminal ang makakatakas muli. Sa narinig, ipinaalala ni Emil kay Ray ang isang mahalagang bagay. Ngayon, may rason kang makalabas. Hindi lang para mabuhay, kundi para parusahan ang mga taong nag-set up sa'yo. Samantala, sa lungsod, hindi sumuko sina Abigail at Hosh. Masusing nagsaliksik si Hosh at natuklasan niya ang isang pribadong iligal na kulungan, The Tom. Isang sekretong pasilidad kung saan itinatapon ng mayayaman ang kanilang mga kaaway. Ito mismo ang kulungang kinasasadlakan ni Ray. Ngunit kahit anong pagsisikap nila, hindi nila matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Ganap na iligal, pinapatakbo ng mga dating militar at mga Blackwater rejects. Alam mo na, mga delikadong tao. Sa loob ng kulungan, inilipat ni Ray at Emil ang kanilang atensyon sa mga gwardiya. Lahat sila ay may suot na magkakaparehong maskara, kaya mahirap subaybayan ang kanilang kilos. Ngunit matagal nang pinag-aralan ni Ray ang kilos ng bawat isa, kaya nagsimula na siyang makakita ng mga pattern. Kita mo yung bumababa sa hagdan? Pansinin mo kung paano siya maglakad, parang pato. Yung Doc. At si Doc, palagi siyang nakikita kasama yung isang laging kinakamot ang bato. Si Hives, upang mas madaling matandaan, binigyan nila ng mga palayaw ang bawat gwardiya batay sa kanilang mga kilos at pisikal na katangian. Yang bantay na yan, magiging problema natin. Palaging tumitingin-tingin. Si Chicken Man, at yung nasa baba, yung malaki, halos hindi gumagalaw. Matagal na yan dito, ginagawa lang ang minimum. Si Luisa, malupit yan, para siyang first girlfriend ko. Nice, pero yung girlfriend mo, Luisa, ngayon tumitingin-tingin na sa relo. Ibig sabihin, lunch break na nila. Upang maisakatuparan ng plano, kinailangan nilang makuha ang kooperasyon ng doktor. Upang bigyan si Ray ng mas mahabang oras makausap ito, biglang sinaksak ni Emil si Ray sa hita. Habang tinatahi ng doktor ang sugat, kinausap siya ni Ray, paalala ang Hippocratic Oath. Ipinapangako kong poprotektahan ko ang aking pasyente laban sa anumang pinsala at kawalan ng katarungan. Desperado niyang sinubukang kumbinsihin ang doktor na ibunyag kung nasaan sila, ngunit masyadong takot ang doktor upang magsalita. Bukod pa roon, hindi rin sigurado ang doktor kung si Ray ba ay isang mabuting tao. Ngunit sa gitna ng pag-uusap, palihim na nagnakaw si Ray ng clothing powder at iba pang gamit mula sa mesa ng doktor. Matapos ang insidenteng ito, nakaisip si Ray ng isa pang paraan upang matukoy ang kanilang lokasyon. Ninakaw nila ni Emil ang isang peres ng salamin mula sa isang bilanggo. Gamit ito, gumawa si Ray ng isang improvised sextant gamit ang karton, panulat at ang mga lente ng salamin. Sa tulong nito, makakalkula natin ang latitude ng barko. Ngunit para gumana ang sextant, kailangan nilang makarating sa itaas na bahagi ng barko upang makita ang mga bituin. Samantala, ipinatawag ni Warden Hobbs si Ray sa kanyang opisina. Inililipat ka namin sa ibang selda. Ayaw kong makausap mo pa si Emil. Mabilis na nag-isip si Ray. Sinubukan niyang makipagkasundo kay Hobbs, kapalit ng kanyang kalayaan. May impormasyon ako tungkol kay Manheim. Pinagkakatiwalaan ako ni Emil. Kung bibigyan mo lang ako ng sapat na oras, mahahanap ko ang lokasyon ni Manheim para sa'yo. Wala ka namang mawawala, di ba?
Mas malaki ang halaga ng impormasyong ito kaysa sa bayad nila sa'yo para bantayan ako, hindi ba, Hobbs? Hindi mo mababasag si Rotmere. Mamamatay siya bago siya magsalita. Naintriga si Hobbs kaya pumayag siya sa kasunduan. Pinapayagan si Ray na manatili sa parehong selda kasama si Emil sa ngayon. Ngunit syempre, bahagi lang ito ng plano ni Ray. Habang nalilito si Hobbs sa kanilang panlilinlang, lumapit si Ray at Emil kay Javid, isang bilanggong Muslim. Kailangan namin ng isang taong makakalabas sa deck ng barko. At ikaw lang ang may tsansa para doon. Gusto mo bang mamatay dito? O gusto mong makalabas? Kalaunan, ipinatawag si Javid ni Hobbs. Nagkunwari siyang handang maging espiya kapalit ng impormasyon tungkol sa mga plano ni Ray na makatakas. Bilang kapalit, humiling siya ng pahintulot na makapagdasal sa labas, alinsunod sa kanyang paniniwala. Hindi alam ng warden ang tunay niyang intensyon, kaya pumayag ito at binigyan siya ng access sa deck. Sa sandaling nakalabas si Javid, mabilis niyang ginamit ang sextant upang kalkulahin ang latitude ng barko. Dahil dito, natukoy ni Ray na sila ay nasa karagatang Atlantiko, malapit sa Morocco. Sa itaas ng Ecuador, ang tubig ay paikot sa kaliwa. Kahapon, may bagong huling isda ang mga bantay, ibig sabihin, may malapit na baybayin. Sabi nila, Nobyembre 20 ngayon. Mainit ang hangin, mainit ang ulan. Kung may sikreto kang pasilidad, hindi mo ito ilalagay sa Caribe o sa Pasipiko. Sa silangan ng China Sea, baka. Pero ang hula ko, nasa baybayin tayo ng Morocco. Bagamat hindi pa nila sigurado, malaking bagay ang impormasyong ito. Bigla namang naalala ni Emil, may kaibigan siya sa Casablanca na may malaking utang na loob sa kanya. Kung makakapagpadala sila ng mensahe, naniniwala siyang pupunta ang kanyang grupo para sagipin sila. Upang maipadala ang mensahe, may bagong plano si Ray. Nilunok niya ang ninakaw na clothing powder, kunway na lason. Ano to? Nilunok mo ang clothing powder. Habang ini-inspeksyon siya ng doktor, ibinunyag ni Ray ang kanyang totoong pangalan. Hindi ako kriminal. Isinet up lang ako. Tingnan mo ang opisina ni Warden Hobbs. Nandoon ang libro ko, pruweba ng pagkatao ko. Kinagabihan, naguguluhan ang doktor. Habang umiinom, pinagnilayan niya ang kanyang Hippocratic Oath. Sa huli, palihim siyang pumasok sa opisina ni Hobbs at natagpuan ang libro ni Ray. Dito niya napagtanto ang kawalan ng hustisya, totoo nga ang sinasabi ni Ray. Dahil dito, agad niyang ipinatawag si Ray. Paano kita matutulungan? Magpadala ka ng email sa contact ni Emil sa Casablanca. Dumating na ang araw ng pagtakas. Sinabi ni Ray kay Hobbs ang peking lokasyon ni Manhim. Kita mo, hindi naman mahirap isumbong ang isang kaibigan. Naloko ang warden at nalihis ang atensyon nito. Samantala, lumapit si Javid kay Hobbs na may isa pang peking impormasyon. Magkakaroon ng riot ngayong araw. Bantayan mong mabuti si Ray. Dahil dito, nagsimulang manmanan ni Hobbs si Ray gamit ang CC's cameras. Sa hindi niya namamalayan, palihim na nagpadala si Ray ng mensahe gamit ang Morse code sa mga preso sa block ni Senyales upang magsimula ng riot. Nagkamali ng akala ang warden. Nag-utos siyang ipadala ang lahat ng bantay sa block ni, iiwan lang ang 2 bantay sa lugar ng Babylon. Samantala, matagumpay nang naipadala ng doktor ang email sa contact ni Emil sa Casablanca. Sa tamang pagkakataon, sinimulan ni Javid ang gulo sa Babylon area. Habang abala ang mga bantay sa riot, tumakbo si Ray, Emil, at Javid patungo sa itaas ng barko. Ngunit agad na napansin ni Hobbs ang kanilang pagtakas at ipinag-utos ang agarang lockdown. Bago pa sila makarating sa taas, biglang bumagsak ang mga security doors, sinaraduhan ang kanilang daan. Sa parehong sandali, dumating na ang rescue team ni Emil sakay ng mga helicopter, handa nang iligtas sila. Sa loob ng kulungan, nagkaroon ng matinding barilan sa pagitan ng mga bantay at mga bilanggo. Sa kasamaang palad, tinamaan si Javid at hindi na makagalaw. Iwan niyo na ako. Upang bigyan sila ng oras, hiniling niyang maiwanan siya ng mga baril. Bagamat ayaw ni Emil, wala siyang nagawa. Binigyan niya ng 2 baril si Javid bago tumakbo papunta sa deck. Makalipas lang ang ilang sandali, nagsimula ng sumugod ang mga bantay kay Javid. Ngunit bago nila siya mapatay, nakapatay muna siya ng ilan sa kanila sa kanyang huling laban. Samantala, si Ray ay patungo na sa control room. Doon, nakasalubong niya ang isang opisyal ng kulungan at nagkaroon ng brutal na labanan. Matapos ang matinding sagupaan, napatay ni Ray ang opisyal. Itinulak ito pababa ng hagdan. Walang sinayang na oras, inabot ni Ray ang control center at pinutol ang kuryente ng barko. Dahil dito, nabuksan ang lahat ng pinto, kabilang ang hatch palabas ng barko. Sa deck, tumakbo si Emil sa ilalim ng matinding putukan patungo sa helicopter. Kinuha niya ang isang machine gun at nagwala na parang Terminator, nilipol ang mga bantay. Hintayin natin si Ray, sigaw niya sa rescue team. Ngunit hindi na nila kayang magtagal pa. Sa loob, nagtago si Ray sa isang water flushing tank. Nag-utos si Hobbs na ibalik ang kuryente, at dahil dito, napuno ng tubig ang tangke at iniluwas si Ray sa dagat. Nakita ito ni Emil mula sa ere. Mabilis niyang ibinaba ang hagdan ng helicopter. Habang sinasagip si Ray, biglang lumabas si Hobbs at nagpaputok ng baril. Tinamaan si Emil. Halos matamaan rin ang hagdan ni Ray. Itinutok ni Ray ang baril sa mga tangke ng langis sa deck at nagpaputok. Biglang sumabog ang tangke. Lumikha ng napakalakas na pagsabog na lamon si Hobbs at ang kanyang mga tauhan sa apoy. Habang nilalamon ng apoy ang kulungan, lumipad ang helicopter patungo sa baybayin ng Morocco. Pagkababa nila sa lupa, dumating ang isang sasakyan para sunduin sila. Laking gulat ni Ray nang bumaba mula rito si Jessica, ang babaeng umarkila sa kanya para sa trabaho. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang ipakilala siya ni Emil bilang kanyang anak. Doon niya nalaman ang buong katotohanan. Si Emil mismo si Manhim, ang taong pinaniwalaan nilang boss niya.
Nagkunwari siyang ibang tao upang maprotektahan ang sarili mula sa kanyang mga kaaway. Samantala, si Jessica, alam na nakakulong ang kanyang ama sa The Tomb, inorchestrate ang pagkakakulong ni Ray upang maipasok ito sa loob at tulungan siyang makatakas. Maging ang pangalan niyang Porto, isa palang coded message para sa kanyang ama. Bago sila maghiwalay, may huling impormasyon na ibinigay si Jessica kay Ray. Gaano karami ang nalaman ni Les? Sa una, kung ano lang ang sinabi ko sa kanya. Pero sa hindi ko inaasahan, nilagpasan niya ako at nag-alok ng serbisyo sa mga nagpupondo sa The Tomb. Makalipas ang ilang araw, muling nagtagpo si Ray at Abigail. Ibinunyag ni Abigail na si Lester ay inalok ng posisyong C ng kulungan, kapalit ng pagpapatunay na hindi makatakas ang sinuman sa prototype facility. Ngunit ngayong nakalabas na si Ray, nagpanik si Lester. Nagmamadali siyang naghanda upang tumakas, nag-impake ng gamit at nagplano ng pagtakas. Pero huli na ang lahat, natunton siya ni Hosh at Abigail. Habang paalis si Lester, bigla siyang sinunggaban ni Hosh. Isang malakas na suntok ang nagpawala ng malay sa kanya, diretsyo sa upuan ng kanyang sasakyan. Maya-maya, nagising si Lester. Dahan-dahan siyang bumalik sa ulirat. Ngunit napansin niyang nasa loob pa rin siya ng kanyang sasakyan. At ang sasakyan niya nakaselyo sa loob ng isang shipping container. Sa labas, narinig niya ang tunog ng barko, umaandar papunta sa isang hindi alam na destinasyon. Wala nang makakatakas. Si Lester, ngayon ay nakatakdang maranasan ang kapalarang siya mismo ang nagplano para kay Ray. Dito nagtatapos ang kwento, sana'y nag-enjoy ka sa panonood. Tulungan ang channel na ito, mag-subscribe ka na at mag-share, mag-iwan ng comment kung trip mo. Thank you for watching.